So ayun mga kasipat, good afternoon sa inyo. So kung makikita nyo is yung M3 na naman natin yung ating i-vlog ngayong araw. So dahil yung ating barrel na MK2-001-S ay nandito nakalagay. So kung maalala nyo, yung barrel natin sa previous video natin is nilagay natin sa GC Mag. Tinry natin na i-compete sa BR35 doon sa Bago City, Negros Occidental. So nakapasok tayo ng top 15 doon mga kasipat. So ngayon naman ang gagawin natin is try naman natin siyang balahan ng slugs. So dahil yung barrel natin is pwede sa pellets and pwede din sa slugs. So yung slugs na gagamitin natin mga kasipat is FPS airgun slugs, 22 po ito, ayan. So 23 grains at 200 pieces. So ito po ay 217 BC siguro ito mga kasipat. So sa mga may alam dyan, comment down below na lang dito sa video natin kung totoo nga bang BC itong nakalagay dito na 0.217. At ayun mga pala mga kasipat, so itong M3 natin is iniba na rin natin yung output nya kasi slugs yung ilalagay natin. So yung output nito is nasa 2040 PSI. So yung FPS nya mga kasipat is sinet ko muna sa 875 hanggang 887 yung kanyang peak. So ayun mga kasipat, ito try natin. Kung makikita nyo is nandito tayo sa palayan natin mga kasipat at sobrang init dito. So ayun, sa dulo is may nakikita kayong papel. Yung papel na yan is nakaset sa 27.5 meters mga kasipat. So magsi-zeroing tayo dyan. And then after natin mag-zero wing sa 27 meters, titingnan natin kung hanggang saan yung makayang i-zero natin dito sa area natin. So yan mga kasipat, kung makikita nyo, ito yung scope na nagagamitin natin. Ito po ay MT4 16X 50mm SFIR FFP. So ito po ay scope ni Joven Optics. So dahil zero stop po ito sa taas at locking turret po ito, so combination po ito ng dalawa. And then the same time, ang gagamitin nating scope cam ngayon is sidekick scope cam. So ito po ay sidekick samurai. And then lagyan na natin ng tape dito kasi after natin mag zero sa 27.5 ay lalagyan natin ng markings. Tapos dahil naka zero stop ito, i-adjust ko lang ito mamaya para gumana yung kanyang zero stop. So ayan mga kasipat, let's try muna. Mag-groupings muna tayo within 27.5 meters and then zeroing tayo hanggang abutin natin yung pinakadulo ng aking palayan. Kung ilang meters ba yung kayang maabot ko within this area. So ayun mga kasipat, stay tuned lang po kayo. So ayun mga kasipat, habang nagse-zeroing tayo at tinitiis yung init ng araw kasi alas 3 pala ng hapon, kape muna tayo. So Kopi ko brown, baka naman. So try na natin itong slugs ni Sir Arnel Altas. So ayun, shout out Sir Arnel Altas sa inyong slug, and shout out din kay Sir James Unyate from DC 900 barrels and kay Sir Rabel Cup ayun sa RP barrel. So ayun mga kasipat, try natin. Groupings muna tayo. So ayan, recording na tayo. So pagpasensyahan nyo na yung ating kuha kasi na-match kasi itong sidekick samurai natin sa ating Athlon. So medyo may blurry lang na konti sa Joven Optics. So kung makikita nyo is meron tayong nilagay na tuldok dyan. Yan po yung ating point of aiming. At mag-groupings lang tayo mga kasipat. Yung hangin is galing po sa likod. Tignan natin kung saan didiretso yung ating slugs. Firing. Okay, kung makikita nyo, nandyan sa ilalim. So habulin natin yan. So para ma-confirm pa natin dyan talaga pumapasok yung ating slugs is isang tira pa. Firing. Okay, so nandun talaga sa ilalim. So habulin natin yan ng scope natin ng ating reticle. Okay. And then yung sa side naman
Okay, so windage mga kasipat. So pasensya na yung mga term ko kasi paminsan-minsan is ako lang din na yung nakakaalam. So intindihin nyo lang mga kasipat. And then let's try again na itutok doon sa point of aiming natin. At may tao doon sa dulo mga kasipat na expected may dumaan. So di muna tayo puputok, hintayin natin na makaalis. Kahit kasi naka 300 meters yung distansya niya sa atin, kung tingnan natin sa scope is malapit. So slugs yung gamit natin at malakas yung ating output. Di natin may iwasan na baka matamaan natin sila. So ayun, malayo na siya. So try natin yung point of aiming. Firing. Okay, so medyo mataas ng konti. So adjust lang tayo, isang click. Ayan, tapos isang click to the right side. Ayan. So subukan natin ulit within 27.5 meters. Firing. Okay. So nandun pa rin tumatama mga kasipat. Isa pa para sure na sure talaga. Firing. Okay, so nandun talaga tumatama mga kasipat. So ang gagawin naman natin, i-extend natin yung ating target paper doon sa dulo kung ilang meters, dahil magde-data tayo, dahil hindi po talaga ako marunong gumamit ng Strelok na app. So much more na ginagamit ko is manual data. So yun mga kasipat, stay tuned lang po kayo dahil adjust lang natin yung ating target paper. So ayan mga kasipat, nalagay na natin yung ating target paper doon. So rangefinder na natin at alamin kung ilang meters yung nalagyan ko. So 36.7. So kanina is 27.5. So bakit dito ako nakatayo? Para mag-range doon kasi nandito po yung dulo ng ating relba. So much more of the time dito po ako talaga, pag magsisiro is dito po ako nakaposisyon, yung sa tapat mismo ng relba or the line ng relba, para malaman ko kung ilang meters yung distance ng aking target paper. So ulitin ko lang, nakalimutan ko na eh. So 36.5. So ang gagawin natin, dahil nakapag zero na tayo kanina ng 27.5, is kukunin na natin tong cap. Kukunin natin yung cap ng ating reticle scope ng turret elevation knob pala. So kunin na natin. Okay, ayan. So every time pala mga kasipat na merong bibili sa akin ng mga pangsipat natin o yung scope, is meron talaga akong binapadala na ganito para sa mga zero stop natin at mga first focal plane natin ng mga scope mga kasipat. So if in case na bibili kayo ng budget meal, wala po itong dala. So ayan mga kasipat, ito na. So nasa 0.5 nakalagay yung ating turret. So ang gagawin natin is isi-zero natin siya at dito tayo sa 0 maglalagay ng 27.5. So lagay muna natin. So ito mga kasipat, 27.5 sa 0 natin tinapat. Tapos ibalik lang natin yung cap sa ating turret elevation. Ayan. So nalagay na natin, and always nating tandaan yung mga scope is meron yang
o-ring, pero manipis lang to, hindi to o-ring parang gasket na goma. So ibabalik lang natin ito. So always nating tandaan, wag natin iwawala yan dahil part yan ng scope. So ibig sabihin kung part yan ng scope is may importante yan na bagay kung bakit nalagay sa dyan. So ayun mga kasipat, try na natin yung 36.5. So mainit nga pero nagkakape pa tayo kasi Pinoy tayo. So hintayin muna natin umalis yung tao dun sa 300 meters na area. Hindi ko alam kung bakit sila dumadaan dyan. So ayun, wala na. So subukan naman natin yung 36.5 meters. So yung gagawin nating point of aiming is yung binarela natin kanina sa 27.5. So first lag for 36.5 meters. Aba, parang dun pa rin talaga pumapasok. Hindi pa ako nag-adjust ng ating turret elevation. So same pa rin, 27.5 is nandiyan pa rin siya, pumapasok sa 27.5 ang 36.5 meters na target natin. Sandali lang, may tao na naman. So ayan, hindi natin maiiwasan, may tao talagang dumadaan. Okay, subukan natin ulit. Firing. Okay, kung makikita nyo mga kasipat, dalawang shot is nandun pa rin siya talaga pumapasok sa 36.5 meters. So anong gagawin natin is di na tayo mag-a-adjust ng ating turret elevation tsaka windage kasi dyan na naman siya pumapasok. So i-extend na lang natin yung ating target dun sa pinakadulo at tingnan natin kung saan magbabago yung kanyang mga patama. So ayun mga kasipat, stay tuned lang po kayo. So ayun mga kasipat, 36.5 is done. Hindi na tayo nag-adjust ng ating reticle. Same pa rin yung butas na pinapasukan niya ng 27.5. So ang gawin natin is nag-adjust pa rin tayo ng ating target paper na ng karton. So tingnan natin kung ilang meters yon. Ayan, so 47.9, malapit na mag 48. So try natin, same point of aiming tayo, and then 2 shots. Kung mag-iiba yung kanyang patama, that's the time na mag-a-adjust na tayo ng ating elevation reticle. So let's start again. 2 shots with FPS Lugs by Arnel Altas. So ayan, firing. Ayun. So kung nakikita nyo yung butas nya is nandun sa ilalim. So subukan na natin mag-adjust. Pero isang tira pa para malaman natin for confirmation. So meron siyang shifting na konti going to the right. Firing. Oh wait, may tao. So tigil muna tayo, ba't ang daming tao dyan. Okay, so actually malayo din naman yan, pero for safety purposes lang din. So ulitin natin. Second shot. Okay, so doon pa rin talaga tumatama. So ang gawin natin is puntahan natin, tapos mag-a-adjust tayo ng reticle muna, and then puntahan, try natin kung yan tumama, and then mamarkingan natin mamaya yung mga pinagtirahan nating papel, yung mga natamaan, para malaman natin kung ilang meters. So adjust lang tayo ng reticle natin, pababa. Okay, ayan. So from 0 umabot siya ng 6, 7, 8, 0.8. So try natin, putok ulit. At yung point of aiming natin is yung point of impact na kanina. Firing. Oh, umiba yung patama. So isa pa. Parang sobrahan na ata. Firing.
Buti may tao. Daming tao mga kasipat. Pero malayo yun eh. Pero sige lang, for safety purposes. Isa pa, firing. Okay, so may blinking tayong isa, pero dun pa rin tumatama. So para confirmation lang, hindi kasi natin ito na sort, pero tingnan natin ulit. Firing. Okay, so nandun pa rin yung groupings niya. So puntahan lang natin. Tapos lagyan na natin ng markings dito. So 0.8. So dito natin ilalagay yan. So ulitin lang natin, confirm natin yung meters natin kung ilan. Okay, 47.9. Same pa rin, di nagbago. So kunin na natin, and then lagyan natin ng 47.9. So para sigurado, ayan dito. Okay, kunin natin, lagyan natin ng 47.9. Okay, hindi pa ata gusto ng tinta lumabas. 47.9. Okay. So 47.9, balik lang natin. Okay, nandiyan na. So punta tayo ulit doon, at then lagyan natin ng markings, and then ipalayo pa natin hanggang maabot niya kung ilang meters yung kaya niyang maabot. And stay tuned na mga kasipat. So yun mga kasipat, nalagyan na natin ng markings yung ating mga pinatamaan kanina, yung mga point of impact natin. Nalagyan natin kung ilang meters yon para hindi tayo magkamali mamaya mag-review. And then inusog pa natin doon. So tingnan natin kung ilang meters. So 57.9, additional 10 meters yung nilagay natin. And then try tayo pumutok ulit ng dalawang putok. So mag-a-adjust lang tayo ng side parallax natin kasi malayo na siya. At nakaset up yung side parallax natin sa 25 meters. So dalhin natin sa 50 kasi nag-iiba na yung reticle ko. Ayan, hindi ko na masyado makita. So dyan tayo magpo point of aiming sa dating distance natin kanina na 47.9. Then di na tayo mag-adjust ng ating turret elevation. So tingnan natin kung saan tatama yung kanyang point of impact within 57.9. So tingnan muna natin yung area kung may tao, wala. And then kung makikita nyo sa reticle natin or sa side cam natin is malakas na yung hangin. So open field kasi. First pellet firing at 57.9 meters. Okay, so bumaba siya ng konti. Maganda yan kasi makaka-adjust tayo ng ating turret elevation. Another one, firing. Okay, so 2 shots nandun pa rin at may tao na naman dumaan doon. Buti nga tapos na tayo. So ang gawin natin is mag-adjust tayo ng turret elevation natin. So ilagay lang natin yung center dot natin sa point of aiming natin, then adjust tayo pababa. Okay, so same pa rin. 1, 2, 3, 4, 5 clicks within 10 meters. So di muna natin lalagyan ng markings. Try muna natin barilin yung pinagroupingans ng ating 57.9 meters. So napakasilaw kasi yung araw is nandyan sa tapat. Firing.
Okay, bumaba pa siya ng konti. Pero isang tira pa. Firing. Okay, so bumaba na siya ng konti. So, ayun mga kasipat, for sure ako hindi pa to naka well tuned yung unit natin sa ganyang velocity at sa kanyang output. So, try pa rin natin isa pang tira. Firing ulit. Okay, so nandiyan talaga. Try natin mag-adjust ng isang click. Habulin natin yung pinaka sa ibaba niya. Firing. Okay, so umakyat ng konti. So balik na lang natin doon. And then ngayon, yun nga pala mga kasipat, hindi pa pala natin ito na indexing. So okay na, okay lang yan. Pero pagdating ng 57.9 meters is tag-iba na yung kanyang mga patama. So ang gawin natin is markingan na natin dito. So na-notice ko every 10 meters na ilalagay natin nung distance ng ating target is meron din siyang 5 clicks. So ang gawin natin para dire-diretso is mag-additional tayo ng 10 meters, then barilan natin na hindi na adjustin yung ating reticle. Try natin kung dyan talaga tatama. So ang gawin lang natin is lagyan natin ng 57.9 meters. Ay, hindi talaga yung ballpen na to 57.9 meters. Ano ba to? Ballpen ng Panda. Ayusin nyo naman yung ballpen nyo. Okay, 57.9. Balik lang natin. Ayan na. So di ba naka-record? So yan mga kasipat na medyo malayo na. So rangefinder lang natin ulit. Okay, 70.3 meters. So try natin putukan. And once na makapasok sa papel is hahabol tayo. So tingnan natin, and then kasi medyo malayo na, hindi ko na talaga makita at yung sinag ng araw is dito direct talaga sa atin. So ang gagawin natin is papalitan natin yan ng metal targets. Try natin kung matamaan natin. So ayun mga kasipat, try natin 70.3 meters. So adjust na tayo ng parallax natin. Ayan. So punta lang tayo dito sa isang area na vacant para malaman natin kung saan tumatama yung pellets. Yung slugs pala. So ganyan talaga kapag first time mo mag slugs, akala mo sa slug is pellets. And then kung makikita nyo yung hangin is going to the right, to the left, galing sa right. So pupunta siya ng left side at meron din bumubuga dito sa likod ko. So try natin. First pellet at 70.3 meters. Firing. Uy, may tao doon tumatakbo. So nandyan siya. Habulin na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 clicks. Pag yan ay tumaas yung kanyang patama, yung point of impact niya, ibig sabihin sumubra tayo sa ating pag-click ng ating turret elevation. So next is second shot. Confirmation kung dyan talaga tumatama. Firing. Okay, bumaba siya ng konti. So try natin ulit. Firing. Okay, paiba-iba na yung patama natin mga kasipat. And
Ayan, wala din naman nagbago sa output niya. Pero subukan natin ulit. 70.3 meters na yan mga kasipat. So let's try again. Firing. Okay, so isang click pa, and then try natin ulit. So malakas na yung hangin. Yung point of aiming natin is dun sa first shot kanina sa 70.3 meters. So let's try again. Okay, so pumasok na mga kasipat. Problema is iba-iba pa yung mga patama natin. Oh, firing again. Okay, so ayun. Iba-iba na yung mga patama niya mga kasipat sa sobrang lakas ng hangin, and then the same time is hindi ko na masyadong makita kasi direct sunlight nga tayo. But then need pa natin ng tune sa unit na to sa ating barrel, and then the same time need pa natin mag-indexing mga kasipat. So ayun yung kanyang result. So mga kasipat, try natin yung metal targets na binili natin sa Lazada, kung kaya niya bang matamaan sa ganyang distance. And then kung matamaan niya man, tingnan natin kung ilang miss yung kaya niya. So ayun mga kasipat, siguro part 2 na lang din yon. And di na natin gagalawin muna ito. So ngayon araw na rin natin babarilin yon. At ititest natin para hindi natin magalaw yung unit. And then mga kasipat, ayan, ebidensya. Wala pong edit ito, raw video, clips yung ilagay natin para ma-continue, pero hindi po natin i-edit para makita nyo naman yung mga patama natin, para makita nyo na hindi tayo nagsisinungaling sa ating mga vlog na ginagawa. So ayun mga kasipat, God bless you all. See you at part 2 nito, at gagawin natin yon ngayong araw. So God bless you all and keep safe always.